Motor na pwede mong dalhin kahit saan, sobrang high-tech, sobrang forma. Pero bago natin ito yung usap na yan, napansin namin marami sa inyo hindi naka-follow, naka-subscribe sa mga channels and pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay ang inyong mga like, comment, and share para siguraduhin na maraming makapanood ng video na to. At saka syempre, para updated na rin kayo. Sa araw na to mga brother, pag-uusapan natin ang Bristol's Zontes 400G version 2. We will be talking about the actual performance of this motorcycle dahil nung nakaraan na-discuss na natin sa inyo yung mga specs nito. Price at 408,800 pero naka-promo yan dahil kapag cash mo yan binigay, ay bibigyan ka ng discount na 378,800 pesos sa iba't ibang mga Bristol branches at syempre sa Bristol Motorcycle Santa Maria. Pag-usapan natin, forma mga brother. Una, kapag may pumupunta sa Bristol Motorcycle Santa Maria, kahit na hindi ito yung bibigyan nila, dito talaga sila napapatingin. At kapag itong unit na to mismo ang gamit ko sa kalsada, talagang pinagtitinginan ng mga tao. Papagas ako, nasa traffic light ako, and some people would even ask, anong motor yan? Ilang cc? Kasi nga, nakaka-capture yung attention nila. In a nutshell, mga brother, hindi ko na masyadong i-detalye. Brusco, adventure. You have itong mga kanto na to, malapad, malaki, mataas tingnan, pero hindi ganun kataas ang sitay. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, it has all the characteristics ng isang, yung bang paggamit mo tong motor na to, yung macho feel. Malaki yung kanyang windshield, that is also adjustable. Malapad siya. Yung harap niya, makanto. Versus the version 1, updated na rin yung kanyang decals dahil meron na lang itong single strip of 400G branding sa harap niya. Pero, niretain yung kanyang built-in na crash guard na talagang mas nagpapatapang pa dun sa pinaka-itsura ng motor na to with also built-in fog lamps. Mamaya sa features, pag-uusapan natin yan. Ang laki rin ng front fender, dual sports tires, spoke wheels. Alam mo yung parang kinakausap ng motor na dagin mo ko kahit saan. Tara, game tayo. Parang ganun yung dating niya. From the side, very select lang yung decals na to. Sporty yung decals niya given the font and the styling, pero hindi tinadtad. So we just have the Zontes branding right here and the 400G branding. Sa grab bar, malaki, malapad, and malaki rin yung kanyang rear fender and malaki na rin yung kanyang muffler. Updated na rin yung looks yan. Versus the version 1, mas sexy, mas sleek yung muffler ni version 2 tapos blackened. Talagang matte black yung pinaka-cover niya kaya mas naging mysterious, mas naging astig. Pagdating sa upuan, malapad, you can see visible stitches mga brother. Ang isa sa napansin kong pagbabago is yung V1 kasi parang meron pa tong yung plastic of some sort na kumukorte sa upuan. Ito lahat kutsyon na pero may contour pa rin. Sa riding ergonomics mamaya, pag-uusapan natin yung comfort pero malapad. And pagdating naman dito sa harap, lakas din mga pogi, naked handlebar, blackened as well, and the built-in na handguard. So mapapansin mo, yung laki niya, yung pagka-brusco niya, yung mga kanto niya, a motorcycle that demands attention pag nasa kalsada ka. Pag-usapan natin, makina mga brother. I've used a lot of 400cc maxi scoots. I've even owned some. Pero ito, malakas. Malakas yung binibigay na power ni 400G given the engine makeup. Ako mismo, naka-RFID na, pati yung mga kakilala kong bumili na rin ito, naka-RFID na, walang issue pagdating sa pag-install ng RFID, mapa auto sweep yan o kaya easy trip. Now, when it comes to the actual performance of the engine, I just have to mention that this version, comparing it to the version 1, ang major na nag-upgrade dito sa ating Zontes 400G version 2 is the fact that this already has a ride-by-wire technology. Anong ibig sabihin? Yung silinyador natin, yung throttle natin, kung dati at karamihan ng mga motor ay nakadepende pa sa mechanical system, ibig sabihin nakakable and all that para gumana yung silinyador mo, ito electronically functional na siya. At dahil dyan sa ride-by-wire technology na yan, we're now able to have riding modes which is sport, at saka touring. Given the power of the 400G mga brother, ako kasi para masagad ko yung fuel consumption, inaano ko to eh. All the time naka-sport mode talaga ako. Ang kaibahan lang talaga is mas ramdam mo yung punch. Obviously, when you are on your sport mode, mas mabilis mong na-achieve yung desired speed mo, yung desired higher speed mo
when you are on sport mode. Pero yung touring pa lang, lalo na if entry level ka pagdating sa mga 400cc maxi scoot, the touring mode has more than enough torque, more than enough power para mag-enjoy ka sa ride mo, mag-overtake ka, ganun siya kaswabe. Napansin ko na rin kapag umahataw tayo, mga around 130, 140, minsan, saglit lang naman, wala akong nararamdamang mga engine vibrations, mga brother. That's something that I appreciated. So, maganda yung makeup nung engine niya kasi hindi nagtatranslate pag pag minamaneho ko sa handlebar. Ultimo yung sa foot peg ko. Kadalasan pag maxi scoot dito tayo nakatapak. Pero yung sa angkas ko, hindi rin niya rin ramdam yung sobrang vibration kapag umahataw na talaga tayo. Another feature that was added dito sa 400G version 2 dahil sa kanyang ride-by-wire technology is now, meron na siyang cruise control. 400cc maxi scoot with cruise control. Yung mga dati kong motor na 400cc, walang ganun eh. Kasi mas relax sana yun eh. Kasi nga, pag 400cc ang motor mo, we're not expecting na makikipaghatawang ka sa ibang mga big bike na mga mid-level and 1000cc bikes, diba? Gusto mo lang yung tamang speed, tamang power, kasi nga, gusto mo yung mas ma-enjoy mo yung ride. This now gives you that flexibility kasi nga may cruise control. All you have to do, press the button, play around with the speed, gusto mong dagdagan, gusto mong bawasan, and hindi mo na kailangan mag-throttle. Nakabitaw ka, so lalo na pagdating sa mga pangmagay ang biyahe, lalo na nag-tiplex ako, napakahaba, yung mapapagod ka, naka-throttle ka, cruise control mo na lang, relax ka na lang mga brother. So, very smooth engine, swabe, hindi ma-vibrate. Maaring sa umpisa mailang ka because mas mataas yung ground clearance nito kumpara sa ibang mga maxi scoots na in the same category. At saka, this is, if I'm not mistaken, this is slightly mas magaan kumpara sa iba. So baka mailang ka lang na you would go for high speeds kasi baka hindi siya ganun kabigat. Hindi mga brother. Again, even on higher speeds, it gives you that stability. So kaya, kumbaga, for a 400cc maxi scoot, it already gives you more than enough torque, more than enough power to enjoy your ride, but it also gives you that comfort kasi nga hindi ma-vibrate and you still have the option for the cruise control. Pagdating naman sa consumption ng gas, matipid pa rin because according to Bristol, you can get around 25 to 28 kilometers per liter sa motor na to. Ako, nakakakuha ko, actual ko mga brother, 23 to 24 kilometers per liter. Always on sport mode pa yon. So malamang mas makakatipid ako kapag naka-touring mode pa ako niyan. Versus yung mga ibang pagmamay-ari ko na motor at yung mga ibang maxi scoot na nahawakan ko, ang actual fuel consumption ko sa mga yun is nag-range lang between 20 to 22 kilometers per liter. So kahit na mas mukha siyang bulky, mas mukha siyang mabigat, but the actual fuel consumption, matipid siya for its category. Before I move on sa mismong braking system niya, I just want to point out, good job Bristol Zone Test dahil meron tong built-in na handbrake. Lalo na, this is tagged as an adventure maxi scoot. So, importante merong handbrake in case katulad na to, may mga parking tayo na hindi talaga pantay-pantay yung kalsada. Importante na naka-safety, naka-brake yung rear wheel natin. And, you can also adjust the levers. Ito, adjustable yan mga brother. So, maaring mas malayo, mas malapit ng konti, you can easily adjust this. Let's talk about the brakes mga brother. Something that you would appreciate. So, sa 400G, you will have single disc brake in front and single disc brake sa likod as well. For the others, hinahanap, dapat dual disc brake sa harap. Actually, for 400cc, hindi natin talaga kailangan ng dual disc. But, ang kailangan natin is dual channel ABS na meron itong dalawang to. Since this is an adventure scooter, you have the option to turn off the ABS sa rear para mas malaro mo yung mga ganitong kalsada. Ngayon yan, namasyal tayo ng konti sa mga back roads ng Norsagaray para masubukan talaga natin itong motor na to. So, I'm able to play around yung mga rough roads, yung mga mabato na ganyan, slide ka ng konti because I am able to turn off the ABS sa rear. And, pino-off ko rin yung traction control system para it won't get in the way pag nilalaro ko tong motor na to sa mga off-roads. Pero pag mga touring mode tayo, definitely ino-on ko yung traction control system. Kasi, lalong-lalo na yung mga biyahe ko nitong mga nakaraang linggo ay maulan, na mararamdaman mo talaga pag medyo bumibitaw yung gulong dahil sa madulas itong mga basa-basa, minsan naman sa mga bato-bato. Nararamdaman mo, kinokontrol ng engine yung ikot
nung gulong ko sa likod, kaya hindi ako nag-i-skid mga brother. Again, for certain roads like this, you have the option to turn it off. Yung mga iba sa atin, yung mga mas advanced level na when it comes to riding, mas gusto yung mga ini-slide ng konti. Pero kung hindi naman, for safety purposes, you can just leave that on. That's no problem. Suspension. Yan ang pag-usapan natin mga brother. Suspension is one of the strongest points pagdating dito kay 400G. Uulitin ko, I am a user of different maxi scoots. I am also an owner. Marami na akong mga motor na ganyan. But when it comes to this category, I could safely say that amongst all the maxi scoots that I've used, ito yung may pinakamagandang suspension for both the front and the rear. Yes, even if you compare to other Japanese brands, I've used a couple of Italian brands, meron tong upside down fork. Mas ma-appreciate mo to kapag mas humahataw at hard braking ka. O kaya naman sa mga ganitong hindi pantay na kalsada, yung mga sudden lubak, mga ganyan, the larger diameter absorbs the impact. Mas swabe yung pre niya, mas swabe yung performance niya. Pagdating naman sa rear suspension, yung iba, nag-alala kasi the Zontes 400G version 2, wala na yung baso. But, isa rin yun sa mga iniisip ko before I actually used this. Sabi ko, ang ganda rin kasi ng suspension ng version 1. Baka ka ako magkaroon ng negative effect dahil wala na si version 2. Pero hindi mga brother. The version 2 rear twin shocks is actually as good as the version 1. So napakaswabe. At yung mga kakilala din natin, mga nakakasama din natin sa ride, mga dinala na to sa Benguet, gagong-gago na sa mga hindi masyadong pantay na kalsada, na-appreciate talaga nila yung suspension. So again, if you have better suspension sa mga terrains na ganyan, para sa ating mga rider, it gives us better riding experience, mas komportable, mas less yung pagod. And syempre mas safe kasi hindi mababarag suspension mo, hindi yan basta-basta kakaldog kasi it gives you the right amount of play pagdating dyan. Sa gulong, mga brother, again, tag-ulan. Ito mukhang aabutan tayo ng ulan ngayon. Makapit yung stock tires na to mga brad. And mas ma-appreciate mo yung spoke wheels na to. Kasi nga, sa mga ganitong, bato-bato yung dinadaanan natin ngayon, less prone sa bengkong yung mugs natin mga brother. So both front and rear wheel natin, spoke wheels na. So you have a certain level of confidence na talagang itawid sa mga ganitong type ng kalsada nang hindi mabibengkong yung mugs mo. Features naman tayo mga brother. This is not a watch. Ito yung kanyang pinaka-remote key. When you buy the Zontes 400G, you have the option na ganito lang, yung susi lang, pero bibigyan ka pa rin nung kanyang pinaka-wristband or bracelet, kung ano man ang tawag dyan, for you to have the option to wear your key as a watch, katulad na itong meron ako ngayon. So keyless, obviously, within the proximity of the bike, you can already activate the motorcycle. Alam nyo naman na yan kasi marami naman ng mga motor na keyless or remote key system ang gamit. But one of the things that I really appreciated sa Zontes 400G, especially this version, is the binding of the phone. Not just a mere phone connectivity. Yung mismong phone mo, ma-identify na associated sa unit na to. And when it comes to the functions, doon ka talaga tatabo. Na-upload ko na doon sa ating Facebook page about your phone being used as a remote key. Kahit wala itong remote key na to, basta yung phone mo, naka-pair na at naka-bind na kay 400G version 2, yung smartphone mo, yun na ang pinakasusi mo, wherein you can lock your phone, you can unlock and activate your phone, you can open the seat compartment, you can open your fuel tank, and more. Sobrang high-tech. Alam ko may mga ganyang technology mga brother, kung saan yung phone ay magiging parang susi mo na nga on the top cars. Sa kotse meron yan. Meron din pala doon sa motor. Meron pala yun kay Zontes 400G version 2. Na-appreciate ko talaga yun. And from that phone, you can also access the dashcam kasi etong motor na to, you have a built-in DVR or yung video recording device front and rear. So already you have masabi nating safety documentation tool in case ano man ang mangyari, meron kang recording. And dahil nga may phone connectivity, you have the option to mirror your screen. So kung ano man ang nag-a-appear sa phone mo, yun naman ang mag-a-appear sa screen mo. Lalong-lalo na pagdating sa mga maps function, navigation function. Pero you actually don't have to do that because the Zontes 400G also has its own navigation. Once naka-pair na yung phone mo sa kanya, meron ka ng sariling mapa dito. You don't need to screen mirror or anything, basta naka-connect na yung phone mo. But at the same time, you would still see the critical information katulad ng speedometer mo, RPM mo, gas gauge, and all that stuff. Doon pa lang sulit ka na. Eh pag binuksan pa natin, yung compartment na to, ang laki.
This can fit 2 full-size helmets, mga brother, with a slot for tools right here. May gagayan ka pa ng jacket, documents dito sa gitna, and malaki. So bagay ito kung mga pang magtuturing ka, magka-camping, etc. etc. Tapos, meron ka pang fuel tank capacity na 17.5 liters. Ang dami. So sa isang full tank mo, given my actual fuel consumption at about 24 kilometers per liter, you could go 420 kilometers sa isang full tank. Sarap ng mabasyal nun. Hindi ka masyadong hinto ng hinto para magpagas. And you also have a front pocket dito, mga brother. So nung unang gamit ko tong motor na to, medyo natanga ako kasi hindi ko alam paano buksan, akala ko nasira. But you have a switch dito. So tago yung switch niya sa ilalim na tong fairings. No? So inside here is a large enough front pocket to fit that's an iPhone 16 Pro Max. So ganun siya kalaki. And then walang charging port dyan. Kasi ang charging port, mga brad, nandito. Nasa gitna na niya. Here you have a Type A and Type C. And then, speaking of charging port, meron din tayo dito sa compartment. Yan. In case magcha-charge ka ng ibang gadgets mo, laptop, tablet, Type A and Type C as well, or drone, which can easily fit yung mga gadgets mo dyan. Sa kanyang windshield naman, it's manually adjustable yung mga brother. So once you adjust it, push, twist, lock na yan, mga brother. Stable yan, nahataw ka na yan, walang problema dyan. And nabanggit na nga natin kanina, meron na siyang built-in na crash guard with a fog lamp. So take note, this is a fog lamp. Ano na to? Color white na to. Yung dati kasi kulay dilaw pa. Ito color white. Take note fog lamp yan, hindi yan auxiliary light. So you will have the option to change it to a mini driving light, auxiliary light para talaga mas magiwanag. That's what I would do. Papagitan ko to ng mismong mas magiwanag na auxiliary light. Pero ang maganda nun, meron na akong crash guard. Hindi ko na kailangan mag-bracket and all that stuff. And then, some minor features as well. Meron na rin itong built-in handguard in case mabuwal tayo sa mga ganito. Hindi basta bebengkong yung handlebar or yung mismong brake levers natin. Meron na rin itong built-in hazard switch. The TFT itself, malaki. Para itong isang maliit na tablet. You can play around with this. Maraming function to, hindi ko na isa-isahin, but among which is you can personalize or you can choose your interface kung anong trip mo, o kaya naman kung gusto mong naka-navigation, naka-screen mirror, maraming magagawa tong TFT display mo. So meron tong toggle switch, mga brother, very high-tech, very premium. And eto na, I will let you play around with this. You can visit Bristol Motorcycle Santa Maria para makita mo yung mga action na to. But another feature that we have is also TPMS. Ito yung tire pressure monitoring system. It monitors the tire pressure, the temperature. Again, another safety feature. Grabe, no? Jump pack sa features. And then, nabanggit na natin, meron tong riding modes which you can easily switch with the button. Yung letter M, ibig sabihin mode. So ngayon, naka-touring, pindutin mo lang yan, sport mode. Gaging ka sa malayong biyahe, marami kang gamit, may mga gusto kang pasalubong. Meron din palang utility hook. Pero kung di mo trip, yan, it can easily be hidden. Pag-usapan natin, mga brother, seat height, riding position, ergonomics and all. You may use me as a reference, 5'10" in height. So take note, mga brother, hindi pantay yung kalsada, medyo paakyat yung yung kalsada ko dito. When it comes to seat height, mababa lang naman talaga to. Sa height ko, flat-footed lang naman. Malapad lang talaga yung upuan nito for comfort. Kaya medyo parang may effect na nakatingkayad ako. So if you're a smaller rider, mga 5'4" and below, you might wanna check it out. Again, may mga units sa Bristol Motorcycle Santa Maria bukod sa Bristol Motorcycles Main. Pwede nyo i-check out dyan, upuan nyo para mas ma-feel nyo yung motor. Pero eto, ganito basically yung ating riding position. For the ground clearance, mataas rin to kumpara sa ibang mga maxi scoot at this category. Kasi nasa mga 130, 150 millimeters ground clearance. Alam ko ito nasa mga 170. So tamang-tama lang kasi pag sakali nga sa mga ganitong kalsada ka magra-ride, meron kang allowance na hindi ka basta sasayad sa kung ano paman. And then pagdating sa pinaka-ergonomics natin, mga brother, yung mismong posisyon, ito. Na-appreciate ko, mataas yung handlebar niya. So hindi ko kailangan mag-extend. Nandito lang siya. Mas malapit sa rider. The TFT display is also angled towards the rider. And again, I have the option to adjust yung akin windshield para for better comfort, lalong-lalo na kapag tayo ay mas sumasalubong sa hangin. Guess ano kasi to? Guess pagod sa rider. Ang bato nito, sa experience ko at sa height ko, sa taas na ng helmet ko. So hindi masyadong salubong yung hangin sa atin dito. And then I have big enough primary footrest dito, mga brad. At
meron din naman akong extended footrest. Ang comment ko na lang siguro sa kanya dito is hindi unat na unat yung paa ko, katulad ng sa mga ibang maxi scoot na merong extended footrest. But at least meron ka pa ring other position wherein pwede mo pa ring maglaro para iwas ngagay, lalo na pagdating sa mga long ride. Isa din sa mga na-appreciate ko, usapang foot peg tayo, meron tong foot peg obviously for your pillion. Ito yung sa angkas mo. Pero meron tong another foot peg para sa'yo, para sa rider. Again, sa mga adventure rides, may mga sobrang lubak, sobrang mabato, sobrang alon-alon na kalsada na yung mga mas advanced na, tumatayo na talaga sa motor. At least, when I stand up, yung sa mga ibang maxi scoot kasi, dito ka tatayo. Pag dito ka kasi tumayo, you don't have a lot of leverage dahil nga yung katawan mo malapit na sa manibela. Ang ginawa ni Zontes dito is, naglagay siya ng adventure peg or adventure foot peg. Yun na lang siguro tatawag natin sa kanya. Kasi now, this gives me enough leverage dahil ang isa sa mga teknik kasi dito pag tumatayo ka sa motor is medyo iipit mo yung binte or yung hita mo sa upuan. Tapos, yung kamay mo, enough space para sa handlebar. Okay to. Mas may enjoy mo yung adventure versus pag nandito ka, saan iipit yung yung binti mo, kaya yung legs mo. So, mas delikado. Ito, mas komportable mga brother. So, na-appreciate ko talaga yung adventure foot peg. Ako na lang nagpangaga doon, adventure foot peg na yan. But overall, ang lambot ng upuan, pati yung sa angkasa natin, malambot. Sabi ko nga, wala na yung dating plastic na nandito sa likod ko, access lumbar support dati. Ngayon, puro kutsyon na, pero meron pa rin curve para may suporta pa rin sa likod ko. Napaka suabe, upright riding position. Definitely, built for long ride. Adventure na, long ride pa. And then, pagdating sa turning radius niya mga brad, una kung sasayad ba sa akin? Eto, hindi. So, pag medyo sisingit-singit ka sa traffic, okay lang, wala. Kahit mayroon pa siyang handguard, hindi sasayad. Kahit nasa height ko 5'10" in height ako, maluwag. So, you can just freely maneuver, gives you enough control kasi hindi mo iintindihin na iiwas yung hita mo sa manibela or sa brake lever, in this case also sa handguard. Maganda kasi yung pagkakaposisyon ng handlebar, mas mataas. Kaya ganyan siya, may enough allowance. Siguro mako-comment ko na lang dito mga brother is, when I am moving around the parking, medyo kailangan ko ipwesto yung motor, nabibitin ako sa maximum turning radius niya. So, ang tendency, medyo nakakailang balik ka, lalo na kung hindi pa advance yung mga technique mo when it comes to moving the motorcycle. Alam niyo na yun, yung mga using the side stand, using the weight of your body and the momentum of the motorcycle. Kung ikaw ay beginner rider ka at hindi ka pa masyadong sanay sa mga paglipat-lipat ng parking, yung ganito ka pa mag-park o ganyan, yan. Yung turning radius niya dito, makakailang balik ka. Again, this is just when it comes to you moving your motorcycle around kapag nakahinto. Pero pagdating naman sa mismong riding experience, bihirang-bihira ka naman gigiko ng sobrang sagad kay G. Malapad yung handlebar, nakaangat malapit sa rider. So that now gives you maximum control when it comes to your handlebar. So okay siya. So this is Bristow's Zontes 400G version 2. The actual performance. Ni-review natin, sinakyan ko talaga, ni-ride ko para sa inyo. Given all the specs and features at yung presyo niya, sulit nga ba itong motor na to? Comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure nakafollow kayo sa ating mga social media channels talaga ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. In the meantime, habang wala pang ulan, enjoy na muna natin to. Malamig. Tapos hindi pa ako mababasa.